Hi guys! Ngayon naman po ay magkukwento ako ng mga bagong kaganapan sa presensya ng City Jade. Dahil nga sa kagustuhan nila Saver at Justin matulungan si Princess Makalaya sa kasalanang hindi nito ginawa kay Levi, ay kaagad silang nagplano para mapaamin nila si Levi ng katotohanan sa nangyari ng araw na yon. Tara, sabay-sabay nating saksihan ng mga kaabang-abang na kwento ng ating munting prinsesa na si Princess na mala fairy tale ang takbo ng buhay. Samantala sa tahanan ng mga Cristobal ay kitang-kita ng kanilang kasambahay kung paano nagmamakaawa itong si Divina kay Raymond na pwede nilang itago kay Shirlene ang nangyari sa kanila at namumuong relasyon sa pagitan nila. Kahit hindi pa sang-ayon si Raymond sa gustong mangyari ni Divina ay wala itong nagawa dahil sa pagmamakaawa ni Divina na sa pagkakataong ito ay mahalin naman siya nito, tulad ng pagmamahal na binibigay nito kay Shirlene. Dito nga nangako pa itong sisiguraduhin niya na hindi malalaman ni Shirley ng kanilang sikretong relasyon. Bigyan lang siya nito ng pagkakataon na mahalin siya. Bigyan lang siya nito ng kaunting panahon dahil pag ginawa niya, iyon ay hindi na ito pagsisisihan at hindi niya ito ilalaglag kay Shirley. At sinabi pa nitong huwag nitong hayaang magmakaawa ito at lumuhod sa harapan niya para mahalin lang siya nito. Dito ay humagulo-gulo ito ng pag-iyak sa harap ni Raymond. Pero itong si Raymond ay hindi pa rin magawang sumang-ayon kay Divina. Kaya naman, wala itong nagawa kung di ang yakapin na lamang si Divina dahil umiiyak na ito habang nagmamakaawa sa kanya na mahalin niya ito. At sa lahat ng pag-uusap nila Raymond at Divina ay rinig ng kanilang kasambahay kaya naman kaagad itong nagtago nang makita niyang habang magkakayakap sila Raymond at Divina ay napatingin ito sa lugar kung saan siya naroroon. Dito ay sinabi niya na sigurado na ito na tama ang hinala niya na may lihim na namamagitan kila Raymond at Divina dahil sa palagi nitong pagpunta sa bahay ng mga Cristobal ng panahong nasa kulungan si Shirlene at ngayon sigurado na ito na nagbunga na ang pang-aakit ito kay Raymond dahil sa nakikita niya na may lihim na silang relasyon at sisiguraduhin niyang malalaman ito ng kanyang ma'am Shirlene. Kaya naman nang nakita niyang paalis na ang mga ito ay kaagad itong pumasok sa loob ng bahay at hinintay ang pagting ni Shirlene. Kaya naman nang dumating itong si Shirlene ay agad niyang sinabi ang kanyang nakitang pag-uusap nila Raymond at Divina at ang mga hinala at kahina-hinalang kinikilos ng mga ito at ang narinig niyang pagmamakaawa ni Divina na bigyan siya ng kaunting pagkakataon para maramdaman niya ang pagmamahal nito kay Raymond. At dagdag pa nito na may kakaibang kinikilos ang mga ito simula nang nakulong siya. Dahil simula nang nasa kulungan siya ay lagi na lang nasa bahay nila si Divina kahit wala itong ginagawa sa bahay nila. At napansin niya na kung kumilos ito ay parang ito na ang ina ni Levi at ang asawa ni Raymond. Kaya naman itong si Shirlene ay kahit gustong muna magpahinga sa bahay nila dahil kalalaya lang ito ay kaagad itong pinahanda ang kanyang sasakyan at nagbihis siya para puntahan si Raymond sa opisina nito. Dito nga, habang papunta na itong si Shirlene sa opisina ni Kuya Raymond nyo ay kasalukuyan naman nag-uusap sila Raymond at Divina. Dito ay nakikiusap itong si Raymond kay Divina na itigil na nila ang nasimula nila relasyon dahil dumating na si Shirlene. Dahil nangangamba itong malaman ni Shirlene ang sikreto nila dahil malaya na ito at napag-usapan naman nila na iiwasan nila ang bawat isa kapag nakalaya na si Shirlene. Pero itong si Divina ay determinadong sinabi na hindi nila pwedeng itigil ang nasimula nilang relasyon dahil lang lumaya si Shirlene. Ngayon pang kailangan niya ito dahil ito ang nagpapasaya sa kanya at masaya siyang nagagawa nila ang mga bagay na matagal niya nang pinapangarap gawin nila. Kaya naman walang nagawa itong si Raymond nang yakapin ito ni Divina. Pero ang hindi nila alam ay papunta na si Shirlene sa kanila. Kaya naman nang nasa harap na ng pinto si Shirlene
ay nakita kaagad ito ni Raymond. Kaya naman kaagad nitong tinulak palayo si Divina at tinanggal ang mga kamay nitong nakayakap sa kanya at malakas niya itong tinulak papunta sa pintuan. Dito nga, nang nakapasok na itong si Sherlyn ay nakita niyang nakasubsob sa sahig itong si Divina at nakikita niyang na parang walang pakialam si Raymond sa kalagayan ni Divina. Kaya naman itong si Divina ay parang maamong tupa na tumayo at nagmamakaawang tumingin kay Kuya Raymond nyo na papalis na ito dahil may gagawin pa ito sa kanyang opisina. Kaya naman nang nakaalis na si Divina ay kaagad itong tinanong ni Raymond kung bakit ito kaagad lumabas ng bahay at hindi muna ito nagpahinga dahil alam niya naman kung gaano nahirapan ito nung mga panahong nasa loob pa ito. Pero itong si Ate Sherlyn nyo ay parang nahulog na lamang sa pagmamahal kay Raymond kaya hindi niya na nakita ang mga sinyales na dapat niya makikita at binaliwala niya ang nakita niyang kalagayan ni Divina na parang hindi niya ito nakita. Samantala itong si Divina halos magmakaawan tingin kay Raymond na tuluyan na siyang umalis. Pero binaliwala lang ito ni Raymond kaya naman itong si Divina ay umalis na lang ng opisina na sobrang sama ng loob kay Sherlyn dahil sa pinuntahan nito si Raymond. Kaya naman, nang pauwi na siya, ay wala itong kaalam-alam na inilalaglag na pala siya ng anak niyang si Levi kay Saver. Dito nga, habang masaya nag-uusap sila Saver at Levi, ay bigla naman dumating itong si Justin na may maskara sa kanyang mga muka. Kaya naman hindi agad ito nakilala ni Levi. Kaya naman, nantutukan ito ng sandata si Saver at sinabing dadakapin niya ito tulad na nangyari sa kanya dito ay bigla niyang tinanong kung totoo nga bang nadakip ito dati. Dahil nga sa takot itong si Levi dahil nakatutok ang sandata kay Saver ay biglang nasabi nitong hindi totoo ang pagdakip sa kanya ni Princess at isa lamang itong biro na naging makatotohanan dahil binayaran ni Divina ang mga pulis para maging totoo ang nangyari sa kanya at ginawa nila ang lahat para mapaamin nila si Pusoy kahit pa wala naman talaga itong ginawa. Kaya naman gulat na gulat itong sila Saver at Justin na sa nalaman nila. Kaya naman nasabi nila kay Levi na paano nito nagawa ang ganoong bagay kay Princess dahil lang ayaw nito kay Princess ay naisip nito ang isang bagay na makakasira sa buhay ni Princess. Dito ay nagalit na sinabi ni Saver na kailangan nitong linisin ang pangalan ni Princess kung gusto pa nito niya na mapatawad siya. Natama na nga ang mama niya na walang kasalanan si Princess na kaya siguro may nangyaring masama sa mama niya ay dahil sa kagagawa nito at baka ito pa ang dahilan kung bakit may nangyari na masama sa mama niya. Pero itong si Levi ay todo paliwanag kay Saver. Kahit lumapit ito kay Saver ay patuloy lang itong tinataboy ni Saver na parang may malalang sakit itong si Levi. Kaya naman sinabi ni Justin na kailangan nilang dalhin si Levi sa pinakamalapit na mga otoridad para mapalaya nila si Princess. Pero itong si Levi ay hindi pumayag dahil hindi nito pwedeng ilaglag ang mami din niya. Kaya naman, nagmamadali itong tumakbo palayo kala Saver. Kaya naman hinabol ito nila Saver at nang naabutan nila agad nila itong dinala sa otoridad. Kahit pa todo tanggi si Levi na wala itong magagawa pa. Isang kaabang-abang na naman po ang istorya ang ating natapos at patuloy na susubaybayan. Kaya naman po kung nagustuhan nyo ang aking storytelling sa ating munting prinsesa na si Princess, maaari po ba kayong mag-subscribe sa aking channel at click ang aking notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking na-upload. Thank you so much! Keep safe and God bless you on my next vlog. Bye!